magkakaroon ng reunion ang anak mo at ang nanay niya at hindi kayo. Babawi ako! Maghihiganti ako! Sinabi ni Rafael kay Divine na noong nagising si Eleazar ay alam nilang lahat na ilalabas niya ang buong katotohanan, na ilalaglag niya si Justine, si Jaime, maging siya at ang GSX. Kaya wala na siyang magagawa at maaabswelto na din si Moises, na yun din ang gustong mangyari ni Divine, pero hinostage ni Jaime si Danica kaya nagbago lahat ang mga plano. Agad namang sinabi ni Divine na nakikinabang din si Rafael sa mga nangyayari kaya natahimik ito. Pinaliwanag ni Rafael na hindi yun madali para pagdesisyonan na lang na pumanig siya sa katotohanan, pairalin na ang konsensya at justisya, pero tatay pa rin siya at gagawin niya ang lahat para sa anak niya at yun lang ang chance niya. Nakasama sa usapan nila ng Tito Elias niya na iaabsuelto niya si Moises sa lahat ng kaso niya na maging si Justine sa pagpatay niya kay Roland. Sinaad ni Divine na kung maililigtas ni Rafael si Danica ay hindi na ganun kalakas ang kapangyarihan ng Pangulo kay Jaime, na agad namang sinabi ni Rafael na ang alam lang niya ay mahalaga kay Eleazar ang anak niya, na ganun din siya bilang ama. Inamin naman ni Divine na ganun din siya, sabay kunento niya na papunta na din sana sila ni Felicia sa airport, pero naabutan sila ni Jaime at kailangan niyang makuha ulit ang tiwala ng matanda at hindi na rin pinagkakatiwalaan ni Jaime si Rafael, kaya hindi na niya sasabihin pa sa kanya kung asaan si Danica. Habang nanonood ng balita si Aling Nadia kung saan sangkot na naman si Eleazar sa kasong corruption na isinampa ng Kongreso, ay sakto namang lumabas si Moises, kaya sinaad ni Aling Nadia na ang akala niya ay lilinisin ng Pangulo ang pangalan ng binata, pero iba ang mga nangyayari. Agad namang sinabi ni Moises na hindi din niya alam, kaya sinabihan siya ni Aling Nadia na niloloko lang siya ng Vice Presidente, pero pinaliwanag ni Moises na parang totoo lahat ang mga sinabi ni Rafael sa kanya, pero giniit ni Aling Nadia na kilalang kilala na nila ang mga sagrado na puro magaling mambilog ng ulo, na dinepensahan naman ni Moises at sinabi niyang ang Vice Presidente ang sumagip sa buhay niya, dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka patay na siya sa mga sandaling yan. Nagulat naman sila nang biglang may nagbubukas ng pintuan, kaya agad tumayo si Moises para sana magtago, pero nang magbukas ang pinto ay si Melanie ang pumasok, na mangiyak-ngiyak ang dilaga at humingi ng tawad sa nanay niya. Sabay niyakap niya si Aling Nadia, na wala silang kamalay-malay na nasa labas si Diego at kitang-kita niya sila sa bintana, kaya ngumiti ito, at nang nakita niya si Moises ay agad niyang kinuhanan ng video. Sinabihan naman ni Aling Nadia si Melanie na wala siyang dapat ihingi ng tawad, sabay tinanong niya kung okay lang na doon muna si Moises dahil kailangan ng binata ang tulong nila, dahil wala na siyang ibang matakbuhan pa. Gagawin naman lahat ni Rafael ang makakaya niya para makuha niya ulit ang tiwala ni Jaime at magtatagumpay ito, kaya si Jaime mismo ang magdadala kay Rafael at Vincent sa hideout nila kung saan doon niya tinago si Danica. Patuloy ang pagpapanggap ni Rafael na panig siya kay Jaime sa lahat ng pinapagawa niya sa kanya, pero plaplanuhin na niya kung papaano niya maitatakas si Danica sa sandaling makikita na niya ito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.